Mayong punta sa inyong tanan, magandang umaga sa inyong lahat. Naimbag na aldaw, kada kayo amin. Oh! Ilocano. Magandang alam ko, di ba rin ang pagkasigas. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Unahin po natin ang pagpapasalamat natin sa Dutch Police at sa municipal government ng The Hague, Netherlands sa kanilang pag-allow, pahintulot, sa pagpahintulot na tayo po ay magsama-sama ngayong umaga na ito para po sa celebration ng 80th birthday ng ating minamahal na Pangulong Duterte. Diba sa Chinese, no? Kay malas daw ang 9, so malas ang 79. So, maabot na ang swerte. Kaya nalampasan na niya ang 79. Naana siya sa formidable 80. And pag pangutanon mo siya, ang iyahan ito birthday na nimo, lagi, ano siya, aside mo ito siya, 83, siya 83 na po, 84 na po, 85 na po. Anak ko sa iyang, magdali, mangka. Siya kay ang 100,000 ba yan, no? So 100. So bakit ka nagmamandali? Sabi niya, kasi may 100,000 ang 100 years old sa Pilipinas. So maraming salamat sa inyo, marami sa ating mga kababayan. Nandito ay hindi taga-Netherlands, marami ang nagbiyahe. Yung iba kahapon ay nakita ko na doon sa downtown, sa city center, galing ng London, galing ng Belgium, may dumating na galing ng Germany and France. Ma'am, ano yung flag na yan? Norway, Switzerland. At ang name ng flag ito, Denmark. Sweden. Finland. UK. Ireland. Ano yung flag ng dragon? Wales. Kasapaan pa sa Kuwait, ani. Lumalang ang flag naman. Davao, yes. So yes, maraming salamat sa inyong lahat. At maraming salamat sa mga kababayan natin doon sa Pilipinas, iba't ibang lugar sa Pilipinas na nagse-celebrate ng 80th birthday ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon lang ako nakakita ng tao na nag-birthday na buong mundo ay meron siyang celebrations sa kanyang birthday. And it shows the goodness of his heart and the love for the people. Because otherwise, the people will not love you if they don't feel the love coming from you. So thank you very much, lalong-lalo na sa ating mga kababayan na nandoon sa Pilipinas. Kanina pa sila nagsimula, alas 2 ng hapon at hanggang daw sila matapos ang 12 midnight at matapos ang araw na ito na kaarawan ni Pangulong Duterte. At syempre, ang pagpapasalamat ko sa ating mga organizers dito sa The Hague, sa ating pagtitipon ngayon. Merong nag-apply ng permit, merong nag-organize ng ating sound system, merong nag-organize ng ating mga barikada, at marami pa silang pinagtrabahuan para mapanigurado na komportable at meron tayong time and space ngayong araw na ito para sa ating picnic celebration ng birthday ni Pangulong Duterte. Maraming salamat sa inyo, mga organizers natin. Yes. Paalala ko lang, dahil kahapon nandito po ako, kumuha po ako ng mga gamit na hindi kailangan o hindi ginagamit ni Pangulong Rodrigo Duterte doon sa loob.
ay pinakuha sa akin, sinabihan ako doon sa loob na pakiusapan tayong lahat, kasama na ang media, na huwag mag-video footage at pictures sa kanilang facade ng kanilang detention facility, lalong-lalo na sa mga tao na pumapasok at lumalabas. Bawal po sa kanilang protocols ang videohan ang kanilang detention facility. So pakiusap ko lang, sundin natin kung anong protocol nila dito sa videotaping and sa recording and sa photography. Dahil sa ngayon, nakikita ninyo na napaka-lenient at napaka-cooperative nila sa atin at nakikita nila na at tinutulungan nila tayo na maipakita sa mundo kung ano yung nararamdaman natin. Kaya yung mga maliliit na bagay na hingin nila na huwag dyan kayo mag-film at mag-videotape ay sundin natin. Ang susunod po ay mensahe galing kay Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi niya ito sa abogado kahapon at sinabihan niya ang abogado dahil hindi ko makikita si Inday Sara bukas dahil ang nakaschedule bukas ay ang aking kapatid si Veronica at si Shelito, ang kanyang mama. Sabihin ko sa lahat ng mga supporters ni Pangulong Rodrigo Duterte at sa lahat ng mga abogado na kaibigan niya to sinabi niya na huwag tayo makialam sa kanyang kaso sa International Criminal Court. Hayaan natin ang kanyang mga abogado at ang korte mismo magdesisyon kung ano ang mangyayari o ano ang susundin kaparte ng proseso ng korte. Sabi niya, kung gusto ninyo ipahayag ang inyong pagsuporta, kung gusto ninyo ipahayag ang inyong galit na nararamdaman or kung kasiyahan na nararamdaman, sabi niya, huwag natin pag-usapan ang kaso at huwag natin pag-usapan kung ano yung nangyayari sa kaso. Lalong-lalo na pagdating sa mga complainants o reklamo na nandyan sa loob sa International Criminal Court. So yan po yung mensahe ng detention center. Pakiusap ng detention center sa ating lahat. Yan po yung message ni Pangulong Rodrigo Duterte kahapon na pinadaan niya sa abogada na pumasok sa kanya at nakipag-meeting sa kanya kahapon. Ang susunod po ay sinabi sa akin ni Pangulong Rodrigo Duterte noong huli naming pagkikita, meeting sa loob. Sinabi niya, sabihin sa inyo, sabihin sa ating mga kababayan na kailangan niya ang tulong ng mga PDP senators at ng kanilang mga guest candidates. So, tulungan niyo po ako isa-isahin kasi noong nakaraan ay nakalimutan ko yung isang pangalan. So, isa-isahin po natin ang kanilang mga apelido. Una po ay si Senator Bongo. Pangalawa ay si Senator Bato de la Rosa. Ang sunod po ay si Senator Attorney Jimmy Bondo. Ang susunod ay si Senator Attorney J.V. Hinlo. Ang susunod ay si Senator Attorney Raul Lambino. At ang panghuli po ay ang ating kaibigan, si Mr. Senator Philip Salvador. Yan po ang candidates ng PDP. At ang kanilang mga guest candidates ay unang-una si Senator Attorney Rodante Marcoleta, si
Senator Attorney Vic Rodriguez, Senator Pastor Apollo Kibuloy, at ang panghuli ay si Senator Dr. Richard Mata. Yan po ang sabi niya kasi nagplano sila ng mga kampanya bago siya dinala. Sa pilitang dinala dito sa ICC detention, meron silang mga plano ng mga iba't ibang rallies para sa mga senators ng PDP laban at kanilang mga guest candidates. So sinabi niya, ma'am, para si PRD kung 0 yon, ako Pepsi Max. Pepsi na dadali namin bukas, ma'am. Para balanse ang competition. Yes, at sinabi niya, hindi na niya magawang mga niya tumayo sa stage doon sa Pilipinas at sabihan ang mga supporters kung bakit kailangan natin iboto yung 10 diretsyo at wala ng ibang kandidato na iboto. Kaya sabi niya, ipaabot sa inyo na kailangan niya ang tulong ng mga PDP senators at ng mga guest candidates ng PDP laban. Ang sunod po ay, actually nakalimutan ko kanina, dapat ang opening natin ay pagpapasalamat sa Diyos sa magandang araw na ito. Walang init, walang ulan, sakto lang ang lamig. At nabiyayaan tayo ng pagpahintulot o permission na magsama-sama sa araw na ito. Kanina, habang naglalakad kami, ay naririnig ko yung kanta na The Greatest Love of All. Sabi nung kasama ko, sabi niya, maghanda ka ng kanta mo kasi papakantahin ka niya. Sabi ko, wala talaga akong makontribute sa kanta ngayong araw na ito. Maliban sa happy birthday song na nagawa na natin kanina, o hindi pa? Papunta na tayo doon. Maliban sa happy birthday song. So, yun po ang message ni Pangulong Duterte sa politika ng ating bayan. At sinabi niya na bantayan natin ang ating boto. Dahil ang mga tao na desperado ay kung ano-anong pandaraya ang naiisip para lang manalo sila. Kaya kailangan daw ay bantayan natin ang ating boto at paniguraduhin natin na tama ang pagkabilang ng mga boto ng ating mga senators. So yan po ang message niya sa politika. Ang message ko naman sa kanyang birthday ay pinost namin doon sa aking social media account sa Facebook. At sinabi ko doon, my warmest wishes for former President Rodrigo Duterte. My warmest birthday wishes for former President Rodrigo Duterte. And I thank him for emphasizing the value of education sa akin. And I thank him as well for teaching me resilience and courage through his exigence. Si PRD kasi very demanding siya as a person, which is good kasi isa yan sa kailangan ng isang leader. Isa yan sa quality na kailangan ng isang leader to make things happen. You have to be
very exacting and very demanding, especially sa mga tao na katrabaho mo o kailangan gumalaw para sa trabaho niyo. And that was his way as well sa amin noong kami ay lumalaki. At nagpapasalamat ako doon dahil natuto ako na maging resilient and brave dahil sa kanyang pagpapalaki sa amin. In fact, noong isang beses na magkausap kami sa loob, sabi niya sa akin, alam ko, pag-usapan namin ang pagbisita ng aking mga kapatid, at sinabi niya sa akin, sabihan mo sila, bago sila pumasok dito, huwag silang umiyak. So yun ang mensahe niya sa kanila at sinabi ko din sa mga kapatid ko na ubusin niyo yung luha ninyo sa loob ng banyo. Pagpasok ninyo doon, huwag kayong umiyak. Dahil ayaw niya na nakikita sa amin, ayaw niya na nakikita na umiiyak kami. In fact, noong gathering natin, noong 23, noong nakaraang Sunday, sinabi ko din yan sa inyo na isang beses tumawag ako sa kanya, umiiyak ako. Tapos tinatanong lang niya, nasaan ka? Nakidnap ka ba? Tapos iyak pa rin ako ng iyak, hindi ako makapagsalita. Sabi niya, buntis ka ba? And then sinabi ko lang, nahihirapan ako sa aking pag-aaral. And then sabi niya sa akin, bakit ka umiiyak? Mag-aral ka, bumalik ka sa mga libro mo, mag-aral ka. Ganun siya na klase na parent, no? Ang mga bagay na iniiyakan lang ay kung nakidnap ka or nabuntis ka nang wala sa panahon. So yun ang pinagpapasalamat ko sa kanya ay yung araw ng kanyang kaarawan. And syempre, pinapaabot ko yung pagpapasalamat sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo sa pagpapakita nila ng suporta sa ating Pangulong Rodrigo Duterte. Idasal natin ngayong araw na ito na sana ay ibalik na siya doon sa Davao City, sa Pilipinas, dahil inaantay na siya doon ng mga Davaoenyo, dahil siya ay meron pang term o darating pa yung term niya na magiging mayor pa siya ng Davao City. At syempre, idasal natin na siya ay bigyan ng lakas ng loob na harapin lahat ng kanyang problema sa paglalaba, pagluluto, at paglinis ng kwarto niya dyan sa loob ng ICC Detention Center. Dahil nasanay kasi siya na merong girlfriend or merong ka-live-in na nag-aalaga sa kanyang pagkain, paglilinis ng bahay, at paglalaba. So hindi ko lang alam ngayon, dahil ilang araw na rin kami hindi nagkausap, kung natuto na ba siya maglaba. Kasi sinabihan ko siya na kailangan mo talaga matutong maglaba kung hindi pa balik-balik yung damit mo na hindi mo siya malinis. So sana ay, yun nga, ipagdasal natin na malampasan niya ang hamon ng paglalaba, pagluluto, at paglilinis. At sana ay, dasal din natin na sana ay kunin na niya yung kanyang right na maglakad sa loob, sa labas ng building, doon sa kanilang park, meron silang park sa loob, ay sana ay kunin na niya yung right niya na lumabas at maglakad doon sa park. So let us pray that he learns
to do these things one day at a time until kukunin na natin siya para ihatid pauwi sa Davao City at bumalik sa pagsiservisyo sa ating bayan. Noong nakaraang rally, nung 23, March 23, sabi ko sa inyo, di ba, may takot ako para sa kanya na ibalik siya sa Pilipinas dahil nakita naman natin kung ano yung kapasidad ng kanyang mga kalaban. They can easily assassinate a person on the airport tarmac, no? So yun yung takot ko. At sinasabi ko sa kanya yon, pero ang kanyang paninindigan na gusto niya talagang umuwi sa Davao City ay you cannot shake it out of him. So sabi ko sa kanya, 80 ka naman na, so kung anong gusto mo ay yun ang ibibigay namin sa iyo, dahil mahalaga sa isang tao na 80 years old ay masaya siya dahil meron na lang naiwan na 20 years sa buhay niya. Because I'm sure kukunin na siya by 100. No? By the moment na makuha niya yung 100,000, okay, I'll go. Ito yung baon ko. Yes, so very important. Hindi lang kay Pangulong Rodrigo Duterte, but noon sa mga lolo, lola natin, mga magulang natin, mga kapatid natin, na 80, 85, 90, 95 years old, na bilang na yung kanilang mga taon bago sila mag-100, na ang mahalaga ay maalala nila na during the last 20 years or 30 years of my life, I was happy and I was able to do what I wanted to do in my life for my country and especially for God. So ang ating pagsasara ngayong umaga na ito ay sa aking speech ay dasal din. Magdasal tayo para sa ating bayan. Ang gusto natin ay nakikita natin na paakyat ang ating bayan. Hindi tayo nahuhuli sa ating mga kapitbahay. Hindi tayo nahuhuli sa mga second home ninyo dito sa Europe. Gusto natin nakikita na merong oportunidad ang mga tao natin doon. Unang-una, healthcare. Pangalawa, edukasyon. At syempre, pag natapos sila nag-aral, pwede silang magtrabaho doon na yung kanilang natatanggap na benepisyo at sweldo ay pwedeng magpalaki ng mga anak at pwedeng magkapamilya ka doon, magkabahay ka doon sa ating bansa. Simple lang ang pangarap ng mga tao na nagsimula sa walang-wala. Pero nagtataka ako bakit hindi natin nakikita sa ating bayan yon. Gusto lang naman natin maayos na healthcare, maayos na pamamahay, malinaw na pagpamuyo sa ato ang mga komunidad. At hindi tayo takot para sa ating mga anak na nandoon sila sa labas ng bahay, pumapasok sa paaralan, at walang nangyayari masama sa kanila. Pero somehow, it is an elusive dream for many of us Filipinos. At dahil sa trabaho ko ngayon, noon sa Department of Education, nagawa ko na umikot sa iba't ibang bansa doon sa Southeast Asia. And alam nyo, nahihiya ako
as a Filipino, lalong-lalo na pag meron silang mga komento na napakaganda ng bayan ninyo, napakayaman ninyo sa natural resources and workforce, pero somehow hindi umaangat yung bayan ninyo. And I appreciate their candidness sa akin, na minsan nagsasabi na lang ako na totoo yan. Marami pa kaming kailangan gawin sa aming bayan para kami maging number 1 dito sa ating region. But it is not impossible because napakasimple lang kasi ng formula niyan. Kailangan lang ng security. At yung security o peace and order, isang component ng security ay peace and order, ay may kapares na development plans, development projects, kung saan dapat pumupunta ang pag-unlad ng isang bayan. Yan lang po ang sana ay pagtrabahuan nating lahat, hindi lang ng ating pamahalaan, hindi lang ng ating mga politiko, hindi lang ng ating mga opisyal, kundi tayong lahat. We have to be exacting, we have to be demanding, and the demand must come from the Filipino people, as well as the actions must come from the country as a whole nation moving forward. Gusto natin nang makita na number 1 tayo, ayaw natin makita na number 11 or number 10 tayo. Ang gusto natin ay Olympic gold and nothing else. So yan ang dasal natin para sa ating bayan. Pagod na tayo na, alam nyo, 20 plus years old na ako. Muntik ako magkamali doon, mama. 20 plus years old na ako. And sa 20 years ko sa Pilipinas, anong pare-pareho lang simula noon. Nung madami lang yung tao, actually. Sa amin sa Davao City, pareho lang siya. Merong konti, mabagal yung progress natin. Hindi siya yung gusto natin na big and fast, mabilis, andiyan kaagad. Mabagal siya. Dahil sa 20 years, meron kami nakita na progress sa Davao City. Not as fast as I want it to be. And nakikita ko dumadami lang yung tao. Kasi noong ako ay 10 years old, kilala pa namin ang isa't isa. Mga pamilya sa Davao City magkakilala. Ngayon, hindi mo na makilala dahil sa sobrang dami ng tao sa Davao City. And I'm sure ganun din sa iba. Because we come from Mindanao and we're always last. So I'm sure sa ibang lugar, ganyan din. Kung ano yung nakita ninyo noong kayo ay 10 years old, malamang meron lang kayong nakitang improvement konti at dumami lang yung tao. Pero hindi ninyo nakita kung ano yung gusto natin para sa ating bayan. So yan ang dasal natin. Kailangan natin magdasal para meron tayong makita na kapayapaan at kaunlaran sa ating bansa. Kalambuan ug kalinaw para sa atuang nasod. Let us all pray that God will save the Philippines. Thank you very much. Daghang salamat. Syukran. VP, on behalf of the Filipino community, we actually would like to express na meron pong book compilation ng mga letters ng mga Filipino all over, especially from Norway, na traffic lang daw. Meron kaming circulate na book. Sana ibigay ninyo sa amin para mabigay natin kay VP.
So, sobrang dami siguro. Tinago. Huwag nyo namang itago. Ayan yung libro. Tingnan niya. Yan na libro, ma'am. Para magsulat sila lahat, ibibigay po namin sa iyo mamaya. Okay, sige. Okay. Sige. Maraming salamat sa inyo at sa mga sulat ninyo. Maraming sulat na nandito sa akin dahil binigay noong nakaraang rally noong March 23. Kinumpile na namin, inayos na namin yung mga sulat at maghanap ako ng oras, baka mamayang gabi or bukas ng umaga na mag-online at basahin yung mga sulat ninyo para sa birthday ni Pangulong Rodrigo Duterte at mga sulat ninyo ng suporta sa kanya. Maraming salamat din sa mga nagpadala ng sulat diretso sa loob. Nagsasabi po ang detention center na sulat lang ang pwede ninyong ipadala dahil meron po silang mga natanggap na packages doon sa loob. At yun po, nakita ninyo ang kinuha namin kahapon dahil bawal po yun dyan sa kanila sa loob. Kaya ang pwede nyo lang po ipadala sa loob ay letters lang or cards, of course, birthday cards. Pero hindi kayo pwede magpadala ng gamit. Yan po ang reminder ng ICC detention. Nasa akin po yung mga sulat, nasa akin po yung mga gamit. Kasalukuyan po siyang iniimbentaryo namin para po masabi namin sa inyo ilang chocolates po yung natanggap, ilang cookies yung natanggap, ilang t-shirt, ilang may brief pa po na natanggap. Meron po nandun sa amin. Meron pa pong medyas at iba't iba pang mga gamit, no? Napag-usapan namin noong mga kasamahan ko habang kami ay nag-inventaryo dahil sobrang dami ng tsokolate na alam naman nating diabetic si Pangulong Duterte. Nakikita mo doon sa inventory yung best of Europe na chocolates. Wow. Sabi ko sa mga kasamahan ko, tikman natin to isa-isa para masabi natin anong bansa ba talaga dito sa Europe ang pinakamasarap pang tsokolate. But more than that, dahil sa sobrang dami talaga niya, ay napag-usapan namin na dadalhin namin siya doon sa Davao City, sa House of Hope. Ito yung children with cancer na laging pinupuntahan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito yung parang mga bata na lagi niyang kinakausap, binibisita at nagpa-party sila doon sa mga bata na may cancer. So yun ang napag-usapan namin. Dalhin na lang namin at ihatid namin doon at i-update lang namin kayo na na-deliver na namin sa House of Hope yung mga tsokolate na pinadala ninyo at hindi rin naman pwedeng ipasok sa loob ng detention center. So, yes, maraming salamat sa mga letters, cards, and mga gamit para kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ano yung Sir, si ma'am yung nasa gitna, sir. Selfie tayo lahat, selfie. Lahat. And huwag tumayo, ganyan lang po. And I would like to appeal to our kababayan, please, may nagreklamo na po na mga residential inwoners na hindi na sila nakakadaan dito sa gilid. So if it's possible, I'm appealing guys to please vacate the area para hindi po tayo magkagulo-gulo at saka maano po yung mga polisi dito. Please, at saka later yung basura natin, let's do that. Please vacate the area guys and please smile for the camera for the official photo. Senator. Ay, si Senator. Dito po, boss. Sorry, dito lang kami, sir. Kuya, dito ako.
Okay, ready? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Thank you so much. Please guys, vacate the area para hindi po tayo paalisin guys because marami na pong mga residents na talagang nagreklamo sila. And also, everybody na hindi kasali sa technical committee, working group dito, please vacate the area at the back po. Only Just kidding. personnel from the media are allowed to be here inside. I would like to meet you in Sheila. And security, go on. You cannot protect people there. Please po guys, SMNI lang po yung nandito dapat sa loob. Everybody. Kasi bakit? You cannot protect Guys, out. relax, relax. Let's sing happy birthday everyone. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. May the Lord God bless you, Tatay Digong. Are you going after this one or are you going after this one or mag-selfie pa ka together with them? Okay na ka, ma'am? I-organize lang natin para hindi magkagulong kasi. Yes, ma'am. Pinagalitan na ako. Yes, ma'am. No problem. Organize and get them out. Okay, wait. Relax tayo guys. Nagsalita tayo kanina, nakalmado. Please sit down mga momshies. Sit down po tayo mga momshies. Okay, relax po. Sit down po muna tayo. We will have an opportunity for a photo ops later. Sit down po muna. Mga momshies, sit down po muna tayo mga momshies. Okay, relax. Mag-blow mo na ng candle si VP for the... Oh, tayong lahat pa mag-blow. 1, 2, 3, go! Baka naman hindi lumamatay na katila yan. Yes, thank you po. From Germany to Sudan. Okay, so we are going to organize a photo op with VP. And I need everyone's full cooperation para hindi po tayo magkagulo. Umupo lang muna. Sabi ni tatay, relax lang kayo. Diba? At lahat ng tao na nasa loob, please vacate the area po. SMNI lang po at saka if VP will also ask. Thank you very much. We spoke on Sunday already. So can you give us an update on how your father is, how his condition is, and how his spirits are? About 3 days ago I visited him. Please vacate the area. We will have a photo of si VP na bit, ha? Relax lang po tayo, guys. The guards, if we can send gifts for his birthday, and they said we can send gifts of clothes only for his birthday. So my sister prepared that gift for him. And yes, he said that he was excited to reach 100 because in the Philippines you get 100,000 to reach 100 years old. So he was in a rush to get to 100.
well, I told him that my only wish for him is good health. And I thank him for emphasizing the value of education to me when I was a child. And now that it's his birthday, I thank him for teaching me resilience and courage to succeed. What's your message to the ICC and to the rest of the world on your father's 80th birthday? Right, for the rest of the world, especially our kababayans, our countrymen around the world and in the Philippines celebrating his birthday, we thank them for the celebrations, the prayers, and the support. And today, that it is his birthday, and let us pray that God will grant him the release that he wants back home to Davao. Can you give us an update on his health situation? Because he was visibly at least tired for his first hearing. Has his health improved since then? Well, yes, he seems to be better now, but all these complaints are the complaints of an 80-year-old. AIDS, the body AIDS, and what else? He wasn't so much complaining about his physical well-being. Please It's pakita just that the area guys kasi nag-complain na po yung mga tao. Please. And in terms of I know you don't want to disclose sort of legal strategy, but you still believe that he doesn't have a case to answer? That's what he said. First he said that they brought me here illegally. It is what we call extraordinary rendition law. And then he said that I don't have to answer for anything because he believes that there is no case to be Let's calm down. and well, that's what he said. Residents, But of course, this area, the lawyers know the process inside. They report us And the of course, police. the government Our side permit will says be it as well. That revoked. So we will will, now go somewhere else. we will do what So the rules please, and guides people are from that inside side, the please ICC. get inside. And that Thank is you. what Also on the that other is side, what please the message inside the barricade. supporters. Everyone has the right that and you will can have the chance express for your photo. anger, you can express your support, Please, you also can say your prayers, people in the back. but let us allow the Please lawyers go to work inside. on the ICC. How do you feel as a daughter on your father's 80th birthday with him in a detention centre? Well, I'm happy that he reached 80 years old. As I There said will be a earlier, chance in for the everyone to take Chinese photos. belief, So 79, please go inside. 9 is not a good number because it symbolizes death. So he's now 80. So good luck is coming. Ma'am, how about the likelihood also, because the ex-president is now at the ICC detention, of the freezing of assets of the Dutertes? Yes, ma'am. I don't have anything to do with the ICC case. I don't expect there will be freezing of my assets. But if there will be freezing of my assets in relation to the ICC case, then that would show again harassment of our family in the Philippines. For the entire Duterte? Para sa akin. I cannot speak for my siblings, but I can only speak for myself. I am not part of the ICC case, so if there will be freezing of my assets in relation to the ICC case, then it will just show more of the harassment that we are getting from the government. The Duterte family is requesting, is it true that they are requesting the Philippines to cooperate with the ICC with regards to the interim release, if ever that will be granted, if ever you will be filing for that petition? And if that happens, it will follow that the freezing of assets will also be tackled. The family, we're gonna talk to the Philippine government, all the legal processes that are needed to be done because of the case here in the ICC are through the lawyers. So
issue. I don't think as well that the lawyers talk to the Philippine government because it's only, right now it's only the detainee, the lawyers, the courts, and the prosecutors, and of course, DB Sara, aware ba si former President Duterte na milyong-milyong Pilipino ang nag-gather ngayon na in the past sa kanyang birthday? Yes, ma'am. Wow! Pinadala po namin kanina sa abogado yung pictures ng Davao City. Dahil kasi yun lang yung meron akong pictures, but ang naintindihan ko buong Pilipinas ang nagse-celebrate ngayon ng birthday niya. Buong mundo. Buong mundo nagse-celebrate ngayon ng birthday niya. Ang pinadala ko sa abogado, at sabi ng abogado, there is a system doon sa loob na ina-upload yan sa laptop ng detainee at nakikita niya doon ang letters, ang mga photos, ang mga videos na pinapandala ng mga family members, and I think allowed din ang mga ganon, mga footage ng supporters. Yeah. May message po ba siya sa government sa ginawa sa kanyang illegal kidnapping? Wala. Ma'am, he never mentions the administration. But up to the last minute, he always said and he told So everyone, that para the military organize po tayo, will do the yung mga right taong thing. nandiyan, So, please, yun yung proceed po lagi tayo niyang sa sinasabi loob. sa akin na Para hindi po tayo magulo. Ang gagawin po natin is sampu po tayo, group photo po tayo. Kasi hindi, kung mag-single tayo, mag-selfie kayo, baka umabot pa tayo ng September papers 23. coming from the ICC. Diba? So we're waiting for the papers. Okay, hindi na, huwag tayong magulo. Ang gagawin natin, And then ganito. we're Kasi yung mga momshies dito, very comfortable na sila lahat, kayo ako na. excluding Ah. Filipino lawyers. Wala, The excited. prosecutor has filed his evidence. Pagkatapos 181 pieces mag-picture, of evidence. Have you dapat seen that? Do you know what's in para there? makapasok, para I meron have no tayong access flow. to that. No? Only the lawyers can discuss circumstances around this. Para si VP, hindi na siya ma-stress na maglakad-lakad pa siya. Dito lang si VP. Sampo kayo from here, exit kayo papunta dito. Para may flow po tayo mga kababayan. If ever Or kung pwede, 20 nga. sent to another country 20. or even release them. Well, I do not know. I do not know right now what will be the terms of Or, wait lang, interim relax lang. release. If at Or, all, there will be Better yet. Okay, murag kung 2020, baka umabot din tayo na. that is one August. of So, gawin na lang items natin. that the Mag-selfie na lang lawyers si VP, are si VP thinking dito about. para sa ating lahat na klaro talaga yung mukha ninyo. Kasi hindi naman tayo pumunta dito para mag-selfie. Because we celebrate the birthday of our beloved former Will he be applied president. for interim release? Can you Ang confirm sabi that? nga ni Senator Robin, ang tatak Well, we have to Duterte, ask, we have disiplinado. asked the lawyers. Sabi ni tatay, relax. Si ate, grabe ka relax kasi kumakain siya. In charge of So, organizing relax lang tayo guys. Yung, again, yung mga nakatayo, please umupo po kayong I lahat. organize the legal team and then I take care of Kung katong sigig lingkod, tindog na dali, upo na naman. Yung house din po, ang Ganyan lang ang buhay talaga, nasa taas at sa ibaba. on the articles of impeachment. Pero Yung mga senior, kung gusto niyo nang matulog, uwi na kayo. Ganun talaga yan. Pero kung hindi pa kayo senior, relax lang. House action and then that's Okay, ganun yan ha. Selfie lang tayo ha. There is already Okay, a so legal upo team muna that mga I mamsis. formed for my impeachment back in the Philippines, and I guess it is best if the spokesperson for the legal team can talk about that topic. and including also the action of the Senate President to deny for you to answer or respond to that summons. Pagkatapos ng interview, ang gagawin natin, mag-selfie with everyone. So please guys, yung mga nakatayo dito sa mountain area, ba yan? O parang sa hill, umupo muna kayo para yung mga tao naman doon sa likod, makita naman tayo yung mukha pag zoom. Kasi i-zoom yan eh. They're not part of the OP, it's an external. Relax kayo si ate, busog na no? External law. Has it been explained why Kamilet and Kitty have not been
allowed entry or visit the past 2 days? No. We do not know what happened, but today they have their schedule back at 8 p.m. So they'll be going inside. So there will be someone visiting him today on his birthday? Yes, my sister and her mother. Okay, great. And they're also requesting for tomorrow if they be able to support this group. I understand there's no answer yet with regard to the application for permission to visit tomorrow. But yes, I gave them all the days while they're here. I have a confirmation on Tuesday, but I told the lawyer that I'll give it to my sister. VP Sara, I know you're super duper busy here. Are you aware po na yung mga supporters ninyo ay ginigipit ng Congress at gustong ikulong? Yes ma'am, opo. Actually, may nagpadala sa akin no, na retired PNP personnel. Sabi niya sa akin na on the days leading to the campaign, papahirapan talaga ang mga tao na tumutulong sa inyo. Kaya sabi niya, sabihan mo yung mga kaibigan ninyo at mga supporters ninyo na kung ano man yung mga kailangan nila i-comply sa mga government offices, PIR, Bureau of Customs, DFA, lahat ng mga merong negosyo na kailangan may compliance ay i-comply nila because ang sabi ay mapahirapan, kung hindi man mapahirapan ay isasara talaga ang mga negosyo. Pero right now po yung mga vloggers or content creators talaga na sumusuporta sa inyo ay talagang tina-target sila. Yes ma'am, isa din yan sa ginagawa no, sa mga kaibigan, mga supporters at mga kababayan natin. Ang nakita ko lang dyan ma'am, noong sinimulan yung hearing no, about vloggers at kung ano ang limitations ng isang tao sa freedom of speech niya ay ang dami pong vloggers na lumabas na naglabas ng hindi talaga totoo na bagay sa akin. Katulad noong basketball player. Yes. Ang daming vloggers na naglabas ng paninira at walang basihan, walang ebidensya at hindi totoo na nakakasira ng pangalan ko. Yeah. Pero bakit wala sila dyan sa hearing? Yeah. So bakit ang mga pinapatawag ay mga vloggers na sumusuporta sa opisina ko, sa akin, as Vice President, wala man lang isang vlogger na tinawag para pasagutin kung bakit mo binastos yung pagkatao. VP Sara, panghuli na lang kasi isa ako sa mga tina-target no, ng Marcos administration at sinasabi nila na ako ay fake news. Gusto ko lang po bigyan ng diin sa inyo, samantahan ko na yung pagkakataon. Isa sa in-expose ko yung pag-kidnap sa dalawang minor age ng isang kababayan natin. Nandito siya ngayon, si Mishina Makapinig. Gusto ko lang sabihin sa harap ng mga tao kasama ng mga media na hindi po fake news yun dahil yung biktima mismo ay nandito. At na-interview na rin po natin na isa siya bago ang Pangulong Duterte actually na kidnap, yun yung ganun, nakikita naman ng tao, ay siya muna, yung dalawang minor de edad niya. And I hope yung ating mga kaibigan sa media ay sana naman pag-usapan yung ganun kasi issue yan ng Pilipino, ang kidnapping. Totoo yan ma'am. Yeah. It is actually an item inside the armed forces of the Philippines. Yes. It is there is a record inside True. the AFP. But somehow, nobody seems to exact accountability and transparency for what happened to the children and to that kidnapping of minors in Turkey, which was led by officials inside the Philippine government. Yes. Your mother is coming as well. It's the ex-president's birthday. Darating din po ba siya dito sa Netherlands? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Darating yung nanay ko. Pero sabi yung nanay ko, huwag siyang banggitin kasi ayaw daw niyang pinag-uusapan siya. So,
Yes, ma'am. Ma'am, tanong din po, yung po bang lawyer ni, yung pong mga lawyer sa defense ni ex-President Duterte, Guys, ano po ang may final please, say o meron guys. din po say si Bawal Pangulong mag-picture. Duterte? Nagkaroon Siya po, ma'am. Dahil siya yung client. So, ang nangyayari po ay let's follow the rules, please. merong lawyer. Kasi yung mga nagtatrabaho sa detention Pinapabet po, namin, tingnan niyo po. background checking, vetting. And then, ini-interview ko. Pagkatapos, sinasabihan ko si Pangulong Duterte na pwede mo bang Please, guys. consider ito. And then, pinakausap siya. Otherwise, our And then, celebration will nag-usap be sila. cut short. And then, siya ang Meron pa po nag-decide. tayo Islamic session. Right, opo, kasi yung relationship ko ay nasa kanila sa loob. Lawyer-client relationship ko yung nandoon sa kanila sa loob. Wala po kaming relationship ng lawyer. That is why wala din kaming lawyer-client privilege. Kaya hindi ako kaparte ng ano yung ginagawa ng mga ayaw daw niya na mapitin siya at ayaw nang pag-usapan siya. So, respectuin na lang po natin yung kagustuhan ng tao din for privacy. Ang pagbibigyan niyo po lahat ng mga days po ninyo na confirm kayo to visit to the Manila, kailan po? Itong Tuesday lang, ma'am, kasi supposedly Mondays ay akin yon para lang mapag-usapan namin ni Pangulong Rodrigo Duterte kung ano yung ginawa ng mga lawyers the week before at ano yung gagawin ng mga lawyers during that week. Kaya nireserve yung Mondays sa akin. But apparently, hindi pwede sa Monday. So nalipat ako sa Tuesday and na-bump off si Veronica, yung kapatid ko. So sabi ko sa lawyer, ibibigay ko na lang kay Veronica yung Tuesday dahil meron na siyang 3 or 4 na araw. Ilang araw na ba siya nandito na hindi pa niya nakakasama ng araw-araw si So, kailan po malilipat dito sa Philippines? hindi ko pa po alam, ma'am, dahil ang mga abogado lang din po yung nakikipag-usap sa loob para ayusin yung schedule. Ang ginagawa lang po namin ay nagsasubmit kami, pinag-uusapan namin ni Veronica kung ano yung mga araw at sino-sino. Kasi meron ding mga araw na kaming dalawa yung papasok, wala yung nanay ni Veronica. So, sinasubmit lang namin sa abogado yun at sinasubmit din ng abogado yun sa loob ng ICC. I'm sorry, 181 daw po yung evidence pero paunang bahagi pa lang po. So, ibig sabihin marami pang kaparating ng evidence. Ang comment ko lang talaga dyan, ma'am, okay lang din naman siguro na mag-comment ako nito dahil hindi naman ako kaparte ng ICC case. 181 pieces of evidence at sinasabi nila libo-libo. This is a case of crimes against humanity. So, kung meron ka lang 181 pieces of evidence, does that show a crime against humanity? Kasi kaya nga sinasabi ko sabi ko, naging kaso ba ito dahil sa atake lang ng media? Dahil galing pa ulit-ulit ng media yon, ilang taon. War on drugs, thousands killed. War on drugs, 30,000 killed. And yet, nandito na tayo ngayon sa ICC and there's just 181 pieces of evidence. So, nasaan na ang 30,000 pieces of evidence? This is not a case for the ICC. This was not even, these were not even cases in the Philippines. Not a single case. So, parang ang pakiramdam ko, naging kaso siya dahil sa portrayal ng media sa war on drugs. And that was just the title noong trabaho ng gobyerno na pugsain ang illegal na droga sa loob ng kanyang bayan. Parang hindi siya makatarungan sa 80 years old na tao. So, personally understand, but the ICC is also saying that even one death is already enough to constitute crimes against humanity. Of course not. No, ang sinabi po ma'am ng Human Rights Group na pinamumunuan po ni Attorney Conti is that it doesn't have to be 30,000 but they have to prove that it's systematic and it's organized. Ito yung sabi sa press conference.
Yes, but you have to prove that there were 30,000 victims. Yeah. So how can you prove systematic killing of 30,000 victims if you do not have the names of 30,000 victims? So, really, truly, wala naman kaming magawa sa media, pero nakikita ko talaga sa lahat ng articles, war on drugs killing thousands, and yet we have 181 pieces of evidence, and we don't even have 50 victims. This is 43 counts of murder, not even 50. So where is the system there of killing thousands? No, you don't. No, sorry. Bobo yung abogado nila. Ma'am, last na lang from my end. You have so much on your plate. Birthday ng presidente, you are the vice president, malayo kayo sa pamilya niyo na nasa Pilipinas. How do you manage? Paano ang estratehiya ninyo to balance your family time, pag-aalaga sa pamilya, pati na po itong mga problema ang kinakaharap? And for yourself. And for yourself. Well, nung dumating si Hanilet, ay nakaligo na ako ng maayos. Kuskus ko na yung mga dapat kuskusin, ma'am. Na-shave ko na yung aking legs. Nagupitan ko na yung aking kuko nung dumating si Hanilet. So on that point, okay na ako. Sakto naman yung tulog ko, sakto yung kain ko. So wala na tayong problema dyan. Pagdating naman sa mga anak ko, nandyan yung aking husband. Siya yung parent. Ngayon, solo parent siya doon sa aming mga anak. At pagdating naman sa trabaho ko sa Office of the Vice President, dahil nga konti na lang din ang projects namin ngayon, ay kayang-kaya nila. We do it remotely. They give me updates every morning sa kanilang time, and then I give them replies every morning sa time namin. So may sistema kami doon sa Office of the Vice President. And well, yes, organizing the team, the support team of the legal team of President Duterte and the support team of President Duterte is The Hague. Yun lang yung hindi pa naaayos. Thank you. Right, thank you very much, ma'am. Take care. Okay guys, please, ang gagawin natin para hindi po tayo magkagulo, we will take 2 very good photo with everyone. At doon po tayo, maupo po tayo lahat para makuha po tayo lahat. Mga mamsis na nasa gitna, please umupo po kayo para makuha lahat. I-take sa official photography. Oh, dito ka lang sa Italia. From there, like that. Para mahuman na. Pero with VP. Oh, alisin na lang natin. Kali mo na yan. Ha? Ito? Gating. Mukha malobat. Hindi gating. Sabi kayo lang dito sa dito sa kasama sa Wait lang kuya. Wait lang. Ready. Tatak Duterte. Tatak Duterte. Tatak Duterte. Tatak Duterte. Straight vote. Ate, let's do this. At pakalahat. Tatak Duterte.